Ayun. This call is now being recorded. This call is now taking notes. Paano ba yun? Ayoko nang nagte-take notes. Ayan. Walang take notes, take notes. Kasi hindi naman niya naiintindihan pa rin kasi hindi naman tayo dito nag-i-straight English. Nalilito lang lalo. Nakakalito lang lalo. Ayun, present ma'am, nakikinig lang po. Last year nag-o-taking, di pa rin nakakapaniwala. Congratulations po, Sir Eljo. Ayun, sir na talaga, no? Kasi mga professionals na, Grabe, parang kailan lang. Sila-sila pa yung mga nag-iingay sa GC tsaka sa comment section. Ngayon, mga RFP na. Sige. So tonight, yung theme natin ulit is to think like an examiner. Sige. Eto na naman ah every session babatiin ko talaga kayo nito. Hello RFP. So tinanggal na natin yung future. Dati kasi yung tagline ko palagi, hello future RFP. Sige ngayon, hello RFP na. Bakit wala ng future? Doon din naman papunta yun. Doon din naman papunta yun. Kaya ngayon pa lang, i-claim na natin. RFP na. Ayun. Hello, RFP. Kamusta na yung mga RFP? Nakakain na ba yung mga RFP? O may fan ako sa likod o sumisilip. Electric fan. I'm collecting informations. Opo. Yes, maganda po talaga yon. Collect informations on different platforms. Ayun, there are possible that would be given outside the box. Sabi nga nung mga matatanda, sa amin, may kasabihan na biskan panit sang ibus basaha or parang kahit kung ano-ano basahin mo. Yun. Pero be careful lang din kasi may mga misinformation din, may mga fake news. Ayun. So you also do your own, maganda din, you do your own research. Kung alin you verify information. Tsaka not all the time naman na kapag iba yung research mo sa nabasa mo is automatic mali na yung nabasa mo. There are times na tama siya nung time na pinublish na yun, pero may bagong mga updates. Ayun. So that's very possible. Anyway, this 2026, papakita ko talaga to sa inyo every session. And I will always remind you, we are not just aiming to pass, we are aiming for, no, nag-aim tayo na mag-top. Bakit? Para yung effort mo pang top. Ayun. Ayaw natin kapusin na 74.99. Charot, wala namang 74.99 sa fisheries. 74.75 yon kasi 0.25 yung bawat question. Pero ayaw natin ng 74.75 na rating, di ba? Kaya mag-aim na tayo ng mataas. Sige, for those who do not know yet, we have a table of specifications or the TOS. This is a document from the PRC. Nandito yung mga topics na pagbabasihan nila ng mga questions sa board exam. At the same time, the skills that we need to develop in order to answer the questions given. So sa mga nagtatanong din, magkano ang TOS? Saan makakabili ng TOS? Hindi po binibenta yung TOS, libre po siya. If you are still in contact with your school, pwede po kayo manghingi ng copy sa dean po ninyo kasi binigyan naman po sila ng PRC. And if, for example, malayo ka na ngayon sa school mo, nasa ibang bayan or province ka na naninirahan, searchable din naman po siya sa internet. And nakailang gawa na rin po ako ng content na nililink ko po itong TOS. So, you could also check din po. Same lang po yan na TOS ha. Hindi po yan iba-iba na iba yung TOS ni Fishboard ate, iba yung TOS ni UP, iba yung TOS ni CLSU, iba yung hindi, same lang po yan. Galing po sila lahat sa PRC. Okay? Okay, sige. May hinahanap na, Saan ka na? tama nakakamukmuk. Mag-attend ka na din eh. Hello po, Sir Daryl. Ayun, pa-shoutout daw. Hello po, Sir Daryl. Congratulations, RFP 2025 yan. Nagbabalik. So, before we start,
Teka. Before nga, kasi nag-teka ako. So before we start, we should stop asking what will come out in the board exam and start asking why it could come out. Sige, honest answer. Sino ba dito yung nakaranas na nagtatanong, ano kaya yung lalabas sa ano kaya yung lalabas sa board exam? Meron na ba dito? Parang tinatry mo hula-hulaan ano yung lalabas. Hello to Sir Nicole Babon watching from Aklan. Ayun, si Sir Nicole ay isang registered fisher folk. Ayun, na nangangarap at nagsusumikap na maging registered fisheries professional at naniniwala ko papasa siya this 2026. Yes po, i-upload natin to sa YouTube after. Sa mga nagtatanong pala, bakit sa YouTube? Bakit hindi na lang dito sa Facebook? Si Facebook kasi, nagdi-delete ng live. Nagdi-delete siya ng live after some time. So, para hindi na lang din mahirapan, doon na lang sa YouTube talaga yung replay. Hindi din kasi siya minsan tumatanggap ng mahahabang form na video. Ayun, kadalasan naglilimit siya. May times na nakakalusot, pero mas maraming beses na nagkakaproblema. Yes, correct. So the TOS will really guide you. Ayun, so wag na po nating tanungin na ano kaya yung lalabas sa board exam? Ano kaya yung exact questions na lalabas sa board exam? Saan kaya may leakage? Wala po tayo nun, ha? Wala po tayo nun. And even if meron, wala po tayo nun. I-clear natin yon. Wala po tayo nun. And even if meron, hindi po siya maganda na papasa tayo dahil sa leakage. Okay? Mas maganda, nakapasa ka dahil nagsumikap ka. Nagkapasa ka dahil nag-aral ka, nag-review ka, ginawa mo yung best mo, ginamit mo yung common sense and experience and everything mo. Sabihin ng iba, yung iba nakapasa din naman dahil sa swerte. Part na lang yun. Bonus na lang yun. Sige. And we should start asking why it could come out. So, bakit kaya nila itatanong ang mga specific questions na yun? Sige, sino yung naka-experience nito? Nabasa ko ito, napag-aralan ko naman. Gets ko naman. Pero, mali pa rin yung sagot ko. Sino nakaranas ng ganito? Meron ba? Mami na kayo. Ako din, nakaranas din ako ng ganito. Sino nakaranas ng ganito? Pa-comment nga. Me. Ayun, meron. Nabasa ko naman. Nabasa mo naman siya, napag-aralan mo naman. Pero, nung pagdating na ng mockboard or quiz, ayun, ba't mali yung sagot? So, bakit kaya? Yun, relate. Maraming nakaka-relate sa mga course audit and sa mga mock boards nila or shell check sa school. So, for me, ako po, ang cute ng sofer. Sige, so by tonight, by the end of the session, we goal na matutunan natin why examiners write tricky questions. So, kadalasan nagkakamali tayo because the questions are tricky. Not because we do not have any knowledge, but because the questions are tricky. Sige. Maraming distractors. Ayun. By the end of the session, sorry. Matutunan natin why examiners ano ba yan? Wait lang. Kadalasan nagkakamali tayo because the questions are tricky. Wait lang. Because ang ingay niya. Ang ingay niya. Dati ganyan ako, naghahanap ng leakage. Pero nung taon sabi ko, bahala si Lord. Basta sasagot lang ako sa kaya ko. Kaya yun ang naging basihan ko. Thank you Lord at pinasa ako. Yes, ayun. O diba, take it from a passer din ng board exam. So ganyan,
Dati ganyan din ako, iniisip ko din sabi kasi nila may iba daw na nakakakuha ng leakage, gano'n, gano'n. Pero feeling ko hindi naman totoo yun. Hindi naman totoo yun, baka yung nagtuturo lang sa kanila magaling lang mag-interpret ng TOS kaya akala niyo gano'n talaga yung lumabas. Tsaka kahit pa na meron, hindi maganda yon, hindi na magiging proud ka ba sa lisensya mo kung alam mong nakapasa ka dahil nakakuha ka ng leakage, 'di ba? Pangit yun. Hindi mo mafe-feel yung pride and honor and yung tuwang-tuwa ka. Mas maganda pa rin talaga yung sarili mong pagsisikap, tsaka yung mga hindi mo alam, eh, bahala na yung Diyos dun. Sige, so we will also learn bakit ginagawa at paano ginagawa yung distractors, why two or sometimes more answers look correct, minsan lahat pa, 4 choices correct talaga, how to eliminate and how to increase your chances of getting the right answer when you are not sure. Sige, so quick disclaimer lang, I am not an examiner nor am I a PRC employee. Kasi kung sakali pong examiner ako or PRC employee po ako, eh hindi na po ako pwedeng gumawa po nito. Bakit? Siyempre conflict of interest naman na po yun. But I am teaching this because I also took the board exam before and we are the first batch to use the current TOS. So alam niyo ba, yung TOS niyo ngayon, kami batch 2024 ang unang gumamit nun. So nung time na yon, wala pang ka-idea talaga paano i-interpret yung TOS. Some are trying to interpret or to make interpretations. Pero syempre, hindi ka sure, wala kang pagbabasihan. And now, na pwede kong pagbasihan yung experience ko, I am doing this para ma-share ko din sa inyo. Kahit papano yung nauna kong experience at yung natutunan ko dun sa experience na yon, eh maging baon yun na din. And along the way, I became a lecturer, which paved the way to encounter more questions and create my own as well. So, naka-encounter din tayo ng mga questions from other na gumagawa din ng mga mock boards and reviewers and create our own as well. So doon natin mas naiintindihan paano nga ba ginagawa or kina-craft yung mga question. So let us let's take a look dito sa comparison natin. So we have two different perspectives. So we have the taker's perspective versus the examiner's mind. So sa isip ng taker, tayo na magte-take ng excuse me, tayo na magte-take ng board exam, yung iniisip natin, ano kaya yung lalabas, 'di ba? Ano kaya yung lalabas? Ano kaya yung itatanong nila? Tsaka iniisip din natin, i-memorize ko kaya yung mga answer sa mock board. Kasi baka sakali. 'Di ba? Baka sakaling yun yung lalabas, i-memorize ko yung mga answer. Masama ba yun? Hindi naman po masama yun. Yung delikado lang minsan doon sa kaka-try mo i-memorize yung mga answer sa mock board, eh hindi mo na naiintindihan bakit yun yung naging answer, hindi mo na naiintindihan yung concept behind. Eh ayun pala, yung question mismo sa mock board, hindi siya tinanong sa board exam. Pero yung tinanong, yung kabaliktaran, yung concept behind, bakit yun yung answer, o di kaya yung choices na hindi naman yun yung tamang sagot sa mock board nyo, eh yun naman yung tinanong sa board exam. So that is, yun lang yung negative side kung nagfo-focus ka lang sa pag-memorize ng answers. Pero wala namang masama doon. Pero dapat samahan natin ng understanding at pagpapalawak ng ating perspective. But on the other hand, sa mind ng examiner or sa mind ng gumagawa ng exam, yung iniisip nila, paano ko malalaman sino yung competent and ready to practice the profession? Sino kaya yung pwede na talagang maging RFP? Oh, yun. Yun yung iniisip ng examiner.
Sige, so tonight, let us bust a myth that the board exam looks for geniuses. So, hindi po yun totoo. Sino ba yung nakarinig na dito? Alam nyo, story time lang, may nagtanong na dati sa akin, okay lang ba ate mag-take ng board exam kahit na puro line of 7 yung grades ko nung college? Ate, okay lang ba mag-take ng board kahit hindi po Latin honor? Ate, pwede po ba mag-take ng board kahit may failure po ako ng college, tapos ni-retake ko, sa pangalawang take ko, saka ko po napasa. Yes, okay lang po yun. Okay lang po yun. Yung mahalaga po, nakapasa tayo sa lahat ng subjects at nakagraduate po tayo at binigyan tayo ng TOR ng school natin na may for board exam purposes na remarks. Yun lang po yung requirements para pwedeng makapag-take ng board exam. So the board exam doesn't look for geniuses. In reality, it looks for competence, readiness, judgment, application, and decision making. So meron na tayong session dito na tinuturo natin how to make sound judgment sa mga choices, and also eto, kahit na-discuss ko na dati, paulit-ulit pa rin talaga ako dito sa readiness. O readiness, ano ba, alam ko yung root word ready. Pero may read kasi dito eh. Anyway, hindi naman ako major in English, pero nakikita ko lang may read kasi. So parang para sa akin, I interpret it nga na you could only be ready if you read enough. So practice natin yung reading natin, hindi lang sa mockboard, hindi lang sa reviewers. Practice natin yung pagbabasa kahit sa mga posts sa social media, sa messages, ayun. So classic example nga sa online selling, yung for sale, 100 only, tas may magko-comment, how much po? Ayun, so wag po tayong maging ganun ha. Alam ko palaging sinasabi reading comprehension, pero unahin po muna natin yung ating reading kasi susunod naman po talaga yung comprehension. Ayun. Susunod yung paano tayo makaka-comprehend sa read pa nga lang, tinatamad na minsan tayo. So wag po tayong ganon kasi hindi po yun yung hinahanap ng board exam. Sige, let's go to our first question. Sige, which management practice most effectively prevents oxygen depletion in intensive aquaculture ponds? Is it increasing the feeding frequency during the night to encourage movement? Installing and operating mechanical aerators, especially before dawn? Increasing stocking density to maximize pond productivity, or letter D, applying agricultural lime whenever dissolved oxygen decreases. Sige, ano daw yung ano ba yung tinatanong dito? So which management practice yung pinaka, may word tayo dito na most or pinaka, effectively prevents oxygen depletion? So ano daw yung ipe-prevent natin or yung pipigilan natin na mangyari is yung pagbaba ng oxygen sa aquaculture pond. So ano yung gagawin natin? Letter A, increase yung feeding frequency during the night. Kasi 'di ba kapag ka nagpapakain ka, di lalangoy-langoy yung isda. Kapag ka lalangoy-langoy na yung isda, di nagagalaw yung tubig. Kapag ka nagagalaw yung tubig, nagkakaroon ng oxygen. Tama? Tama po ba? Parang tama naman yung letter A ah. Papakainin mo, syempre kung pakakainin mo sila, gagalaw-galaw sila, no? Ayaw nila, ayaw magpabudol. O sige. Yung letter B naman, installing and operating mechanical aerator. So example, yung mga paddle wheels natin, 'di ba? Especially before dawn. Sige, letter C, increasing stocking density. Syempre, hindi siya pwede dahil
depleted na nga yung oxygen, pag sisiksikin mo pa sila, edi lalo silang nag-agawan sa dissolved oxygen or sa kakaunting dissolved oxygen na nandoon sa pond. How about letter D naman? Saan naman dapat i-apply yung agricultural lime? Whenever dissolved oxygen decreases. Pwede ba to? Pwede ba itong letter D? Di ba yung lime kasi, yung lime, nagno-neutralize siya ng acid or nagpapababa ng acid. Tapos yung carbon dioxide, di ba acidic yon? So kapag kapabababain mo yung acid, possible, bababa din yung carbon dioxide, increase yung oxygen. Di ba? I mean, di ba, parang nagme-make sense naman yung explanation ko. Pero it does not directly answer the question. And during rainy season, use lime to lower down acidity level and decrease ang paglubog ng tubig. Alam niyo ba yung paglubog? Ayun. Hindi ko din alam sa Tagalog. Hindi paglubog na lulubog yung barko ha dahil napasukan ng tubig. Nagiging hindi na malinaw yung water. Ayun, nagiging hindi na malinaw yung water. Ayun yung ibig sabihin ng paglubog na sinasabi sa comment section. Hindi na lulubog yung tubig. Okay, so correct answer here is letter B, installing and operating mechanical aerators, especially before dawn. Bakit before dawn? Sige. Bakit before dawn? That is because the oxygen levels are typically lowest just before sunrise or during the dawn. Doon talaga nagiging mababa yung dissolved oxygen natin. Bakit? Kasi sa umaga, 'di ba, merong photosynthesis. O, ano nga yung mga kailangan para sa photosynthesis? 'Di ba yung carbon dioxide, tubig, tsaka sunlight. O, pinakamahalaga talaga yung sunlight. Tapos ano naman yung product ng photosynthesis? O, yung glucose or yung pagkain ng halaman para sa kanyang sarili. And ano yung byproduct niya? Oxygen. So sa umaga, dahil may sunlight, tuloy-tuloy yung pag-photosynthesize. Kung may photosynthesis, may napoproduce na oxygen. Pero sa gabi, dahil wala ng sunlight, natitigil na yung photosynthesis. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pag-respire ng mga organisms na nasa pond natin. So yun yung reason why lowest yung dissolved oxygen during dawn. Right, sige. Sige, so mali yung ibang choices. Ayun, na-discuss na rin natin kanina. Kung mag-increase ka kasi ng feeding at night, it increases oxygen demand because fish metabolism and microbial decomposition consume more oxygen. And yung letter C, very obvious, higher stocking density, mas marami ang mag-aagawan sa kakarampot na DO na nasa pond mo. And letter D, although may in-explain ako kanina na somehow it makes sense, but it does not directly answer the question kasi yung direct niya na nasasagot is the stabilization of the pH. Sige, punta tayo sa number 2. Question number 2. A fish farmer operating on intensive tilapia pond observed that fish consistently gasp at the water surface just before sunrise. Water temperature and pH remain within the normal range. Which management practice most effectively prevent this problem? So, yung isda daw nagagasp sa water surface. Ano ba yung itsura ng nagagasp?
Alam niyo ba yung naggagasp? When the fish are gasping. So pagka naggagasp yung isda, pumupunta siya sa ibabaw or umiibabaw siya sa tubig, pumupunta siya dun sa surface. Tapos kung titingnan mo, para siyang naghihingalo or tinatry niya na mag-inhale ng oxygen. Bukas, bukas at sarado yung bibig niya. Close, open, close, open. Ayun. So, paano daw to masosolusyonan? So, mag-a-add ka ba ng heater during the night? Kasi baka nagre-react sila negatively sa temperature. So, pwede din kasing mag-gasp yung fish dahil sa stress. Ayun, dahil biglang nagbago yung kanilang environment. Letter B, increase the stocking density. Letter C, agricultural lime. Or letter D, operate mechanical aerators during late night and early morning hours. Ayun, nakanguso yung snout sa water surface. Nagahangla, correct? In our local language, hangla. Yun po yung gasping. Yung reason po kasi doon, hindi po para mag-inhale yung isda ng oxygen na yung ng atmospheric oxygen ha. But they're trying to break the surface film para makapenetrate yung atmospheric oxygen at ma-dissolve siya doon sa tubig, at yung dissolved oxygen ayun na yung pwede nilang i-breathe or gamitin to respire. Hindi kasi pwede na direct nilang magamit yung atmospheric oxygen dahil yung mga isda, wala naman po silang lungs kagaya natin. Ang meron po sila ay gills. Ayun po yung breathing organ ng isda. Gills po yung sa kanila. Ayun. So, sige. So, correct. Ang dami kong nakikitang letter B. Correct po tayo. The best solution is to operate mechanical aerators during the late night and the early morning hours. Ayun yung itsura ng gasping. Awan ko ba? May rasyonal. Ayun yung itsura ng gasping. Nagaganyan yung nguso ng isda sa surface ng tubig. Oh, sabi niya, paandarin mo na yung aerator. Chika ka pa ng chika dyan. Di ba? Sige, number 3 tayo. Okay, number 3, a hatchery technician observed that fry were swimming sluggishly, frequent flashing against the tank walls. Which condition is most likely present? Bakit daw siya pinicturan? Ayun. Correct din po yan, to form the bubbles. Actually, pwede din humihingi ng pagkain. Pwede din po siya. Ayun, hindi po siya catch-all na kapag umiibabaw, oxygen po agad yung problema. Actually, minsan that's also, nanghihingi sila ng pagkain or feeding time na nila, nag-aabang sila, napapakainin mo sila. Ayun. Sige, ano daw yung na-observe nila? The fish is swimming sluggishly. Pagka sinabi pa nating sluggishly, ano yon? Sige, pa-comment nga ako. Ano ba kapag sinabi nating sluggishly, tsaka flashing? Ano naman yung flashing? May, may ano ba? Ano tawag dito? May flashlight ba yung isda? Or may camera ba siya na nag-o-on yung flash? Bakit may flashing? Bakit naman may flashing ang fish?
Oh, sige. Ano ba ang ibig sabihin ng swimming sluggishly tsaka flashing? Ayun, hello po sa 278 na viewers natin. Sige, mention and tag your friends para sabay-sabay tayong papasa. Habang nasa question number 3 pa lang tayo, makaka-join pa sila sa ibang questions natin. Sige. Sige, pa-comment nga. Ano ba yung swimming sluggishly tsaka flashing? Baka nag-a-answer tayo, hindi pala natin alam ano yung sluggishly tsaka flashing, ha? Okay, correct po. Kapag sinabi nating sluggishly, ayun ay parang matamlay or lacking energy, kulang sa energy, slower than usual, or minsan pa parang hindi normal na direksyon ng pag-i-swim. Ayun, yung flashing naman, correct po yun, scratching their body to the walls. Kinikis-kis yung katawan. For example, ito yung wall, ito yung fish, ginaganyan-ganyan ng fish yung yung katawan niya sa dingding. Parang ikaw din, kapag ka makati minsan yung likod mo, nirarub mo siya sa dingding ng bahay niyo. So wala naman kasing ayun, especially yung mga part 'no, na hindi mo maabot para kamutin, kasi wala ka namang bebe na mauutusan na, "Pakamot nga ng likod ko, bebe." Wala ka naman kasing gano'n, kaya flashing ka na lang din sa dingding. So ayan po 'yun, yung mga isda kasi wala naman silang mga kamay na para abutin yung mga parts ng katawan nila at kamut-kamutin. Ayun yung sluggish, yun yung feeling daw kapagka walang sahod. O yun, para madali yung matandaan ha. Sabi ni Rustom, pagka walang sahod, sluggish, matamlay. Nagluya, kag nagkatol ang kalawasan, aray mo. Sige. So, correct po. That is external parasitic infestation. May mga kuto-kuto po sa fish, kaya siya mahina, lumangoy, tsaka kaya niya nirarub yung katawan niya sa surfaces or sa tank walls dahil makati. So, tinatry niya pong kamutin. Ganon. Sige. How about naman letter C, active breathing? 'Di ba meron ding mga fish na nagra-rub ng katawan dahil nagbi-breathe? Sino dito yung may mga alagang isda? Kahit yung mga nasa aquarium or di kaya mga nagtatrabaho sa hatchery or may sariling hatchery yung family nila. 'Di ba meron din yon yung isda nagra-rub ng katawan nila, pero sign yun ng active breathing. Yung pinagkaiba po kasi, kapagka po sa surfaces, usually ito yung golden rule, kapagka sa surfaces nagra-rub yung isda, dingding ito, nagra-rub yung isda sa dingding, that's usually because makate or may external parasites. Kapagka naman isda 'to, swim, 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 isda din 'to, ayun nagra-rub, that's usually naman breeding or courting. Yun yung pinagkaiba. Usually 'pag against the surfaces, that is parasitic infection. 'Pag to each other naman, naglalabing-labing yan sila. Nakakita na din ako ng isda na naglalabing-labing. Ang cute kaya nila. Ayun, may mga tito ng hobby ko po, maraming isda, ornamental fishes. So yun po usually, no, that's a sign of either breeding or nasa courting stage sila. Ay, isda na naglalakad. Ang delikado niyan. Sige.
So, flushing means rubbing against the surfaces. So, ito yung mga classic clinical signs of external parasites such as the protozoans. Kasi nga, di ba kapag ka may kuto ka, makati yung ulo mo. Kapag ka kinakagat ka ng lamok, edi makati din. Edi kinakamot mo. So, ganun din po sa isda. O, ito, question pala. Question before we proceed to the next question. May follow-up question ako. Ano yung pinaka-basic and pinaka-common na treatment sa external parasites? What is the most common treatment for external parasites in fish? Pa-comment nga kung may idea. What is the most common? What is the most common treatment for external parasites in fish? Correct po, no? Saltwater bath. If freshwater yung fish, if it is a freshwater fish, the most common treatment for parasitic infestation is saltwater bath. Bakit? Kasi syempre, kung galing sa freshwater yung isda, yung kuto na kumakapit sa kanya ay nabubuhay lang din sa freshwater. So by giving the fish a saltwater bath, napapatay natin yung kuto. Gets? Sige, pero what if naman yung isda saltwater fish o marine fish, salt bath pa rin ba? Paano kung marine fish? Ihawi na lang. Ang kulit! Sige, kapag ka freshwater fish po, saltwater bath. Pero kung marine fish, freshwater bath naman. Bakit? Syempre, saltwater fish, iso-salt bath mo pa rin. Di yung kuto, ang saya-saya palalo. So, dapat freshwater bath naman kung marine fish. Pero, dapat to the point lang na yung goal natin, mamatay lang yung kuto ha. Hindi to the point na papatayin natin pati yung fish. That is why in practice, kapag ka nakikita mo na medyo iba na yung galaw ng isda o nagpapakita na siya ng symptoms of stress, so kukunin mo na din siya. At ibabalik sa malinis na tubig na kaya niya na yung salinity. Sige, number 4 tayo. Wag naman pong muriatic acid. Prituhin na lang. Sige, ayun po yun, no? Marine water fish, freshwater bath. Freshwater fish, saltwater bath. And number 4, under the Philippine Fisheries Code. By the way, ano yung law na tinatawag na Philippine Fisheries Code? RA ano? RA 8550. Yung Philippine Fisheries Code of the Philippines, that is Republic Act 8550. Ano naman yung nag-amend sa kanya na nagpatibay ng mga penalties or nagpa-strict ng mga penalties, that is RA 10654. Pero pag tinatanong ano yung Fisheries Code, RA 8550 po yun. Pwede din po yung methylene blue. Actually, nung nag-work ako, doon ko din nalaman, yung methylene blue pala, asin din yung main ingredient nun. Ayun, yes, correct. Ako din nag-saltwater bath din ako sa ornamental fish ko. Naka-survive yun, nabuhay. Ayun, 10654 naman yung nag-amend. So, which management measure directly helps ensure that fish are allowed to reproduce before harvest? So, closed season ba? Closed season ba? Minimum mesh size regulation? Fuel subsidy? Or registration of the fishing vessels? Ano? Eto na tayo. Nagkakaiba na yung mga sagot nila. Sige.
directly helps ensure that fish are allowed to reproduce before harvest. Ano keyword natin? Directly ha? Directly talaga. Letter A ba? Closed season? Sige, siguro let's eliminate na letter C and letter D, the fuel subsidy. Fuel subsidy, kasagutan yan sa sa pagtaas ng presyo ng langis nung last. Ayuda na parang hindi naman lahat nabibigyan. Charot. And the registration of the fishing vessels naman, syempre, ibang management practice naman to. So let's eliminate letter C and letter D na. X na to. Ano ba kung pang drawing? Ayun, basta X na yung letter C and letter D. So let's have letter A and letter B na lang. Let us discuss. Sige. Letter A, closed season. Kapag kasi sinasabi kasi nating closed season, ayun, nagkakaiba na ng answer, no? May letter A tsaka may letter B na sa comments. Baka may magsasabi dyan, both na lang isi-shade, ha? Hindi po pwede yon. Sige, ano ba itong closed season? Sige, discuss muna natin what is a closed season or closed fishing season. Sige, sa closed fishing season kasi, may certain time of the year na bawal mangisda ng isda na yon. Ayun. Bawal mangisda ng isang specific species. Dahil yun yung kanilang breeding and spawning season. 'Di ba? So para dumami muna sila bago makuha na naman. Ayun. Yung letter B naman, minimum mesh size regulation. Ano naman yung purpose ng minimum mesh size regulation? Sige, so usually, yung tinatalaga nila na mesh size sa mga net na pinapayagan, especially sa mga small pelagics natin, yung papasok lang dapat doon, yung adults. Tapos yung mga juveniles, makakalabas. Diba? Parang parehong tama, no? Sige, so dito na lang tayo sa word na directly. Ganito kasi yon. Kapag ka-closed season, lahat ng size ng isda na yon, mapa-baby man yon, juvenile, adult, or ugod-ugod na sardines, for example, pwede po siyang, hindi po siya pwedeng hulihin. Then after the closed season, after the closed season, kahit anong size naman ulit ng fish na yon, pwede nang hulihin. Tama po ba? Sige, tama po ba? Yun po yung explanation ng closed season. Kung during the closed season, dito muna tayo sa closed season. I-highlight natin para alam ng mga nanonood ano yung pinag-uusapan natin. Sige, so dito po tayo sa closed season. Sa closed season, during the closed season, kahit nasa, for example, closed season for sardines. So during the closed season for sardines, hindi pwedeng hulihin ang sardines. Kahit fingerlings pa yon, kahit juvenile yon, adult yon, o ugod-ugod na sardines, hindi siya pwedeng hulihin. Okay? Kasi closed season nga ni. But after the closed season, kahit fingerlings, juvenile, adult, or ugod-ugod, pwede nang hulihin kasi tapos na yung closed season. Tumpak? Correct daw. Sige, correct po, Sige. Sa kay letter B naman, minimum mesh size regulation, yung iniiwasan lang talaga dito, yung hindi pa adults, makalabas. Correct? Sino yung nagre-reproduce? O syempre, yung
adults. So, pwede na silang hulihin kasi nag-reproduce na sila. Yung mga maliliit naman, na hindi pa sila capable to reproduce, hindi pa sila capable na mag-anak. Ayun, papalabasin muna sila. So may nag-comment dito, overfishing daw po kasi yung sinasagot po ni letter B. Pero kailangan din nating malaman anong klaseng overfishing ba ang nasusolusyonan ng minimum mesh size regulation. 'Di ba meron tayong iba't ibang klase ng overfishing? None of the above na lang daw. Ayun na, dito talaga yung masaya, no? Kapag ka nag-iiba-iba na kayo ng answer. Sige, 'di ba meron tayong iba't ibang overfishing? Iba't ibang uri ng overfishing. Ano-ano nga yung mga yon? Sige, pa-comment nga ako. Maltusian. Yung Maltusian naman, ano yon? Yung, ano nga tawag dito? Yung mismong gumagamit, sila din yung, excuse me. Yung Maltusian naman, yun naman yung mismong gumagamit ng resources, sila din yung nakakasira. Ayun, correct po. Meron tayong growth overfishing and meron din tayong recruitment overfishing. Sige, so ano yung pinagkaiba nitong growth overfishing at saka ng recruitment overfishing. Overreacting lang daw yung alam ni Rex. So, na-correct, so dapat alam mo yan. Maltusian, ayun. So, dito muna tayo sa kay growth tsaka kay recruitment. Ano ba yung pinagkaiba nitong ni growth overfishing tsaka ni recruitment overfishing? Sige. Yung pinagkaiba po kasi nila, ang dalawa, sige, si Maltusian, okay na tayo doon, no? Yung mga small scale na fisher folk or mga small scale fishers, nagre-resort sila to destructive means. Ayun. Syempre, para mas madaling makakuha din ng pera. So it's driven by economics. Ito yung tinatawag din natin na, wait. Palubat ako. Saglit lang ha. Ayun. Ito din yung tinatawag natin na tragedy of the commons. Ayun. So, yun yung pinagkaiba nilang dalawa. Si growth overfishing, maliit pa siya. Yun, maliit pa siya. Wait lang, sorry. Magsaksak lang ako ng charger. Sige, si growth overfishing, wala pa siyang chance to grow, nahuhuli na siya. Kasi growth overfishing nga ni, ayun, hindi pa siya nag-grow, nahuli na siya. So this usually refers dun sa mga hindi pa mature, nahuhuli na agad. So, ayun, wala na silang chance na maka-reproduce or umabot pa sa adulthood dahil bata pa sila, nahuli na sila. Si recruitment naman, ayun naman yung mga adults nahuhuli, ganon. Yung mga adults nahuhuli. So usually naman, yung recruitment overfishing, ito yung napipigilan ng closed season. Bakit? Kasi
during the breeding season, 'di ba diyan naman talaga may season kasi sila sa pag-breed and pag-spawn. So kailangan i-close mo muna yung season na yon para na during that season maka-breed muna sila and maka-breed muna sila and maka-spawn dahil pagka hindi mangyari yon, magkakaroon tayo ng recruitment overfishing. Yung minimum mesh size regulation naman, nakakasolusyon naman siya doon naman sa growth overfishing kasi para mabigyan muna ng chance na yung mga juveniles tsaka mga mas bata pang mga fish na hindi pa nakakaabot sa pagiging adults, magkaroon muna ng chance na magkaroon muna ng chance na lumaki, tsaka lumandi, tsaka mag-anak at magparami. Sige. Ayun. Sige, so yung answer talaga natin dito, yung pinaka-directly kasi na nakakasagot, sige, bakit hindi nag-charge? Saglit. Hindi pwede. Wait lang ha. Hindi siya nag-charge. Okay. Naku, wag naman sana akong malubatan. Wait lang. Hindi kasi pwedeng malubat. Sige, yung tinatanong kasi dito talaga is, ano nga yun? Is directly. Ayun. Directly ensure na makakapag-reproduce muna sila before harvest. So, pwede mo, kung paghiwalayin mo kasi sila, so during the closed season, kapag katapos na yung closed season, edi ibig sabihin, pwede pa ring mahuli yung mga juveniles. Pero, sa minimum mesh size regulation, na i-ensure natin na lahat ng isda, makakaabot muna sa kanilang adulthood. So, that is why, ito yung direct na answer. Pero hindi naman sinasabi na mali na answer yung closed season. Kumbaga, namili lang tayo between two possible na correct answer kung saan yung mas direct na nakakasagot talaga sa question. Sige, so ito yung mesh size regulation kasi makes sure that all fishes reaches adulthood. 'Di ba? Ito yung pinaka-goal niya. Lahat ng fish, makakaabot siya sa adulthood para sila ay may pagkakataong maglandi, lumaki at maglandi at magkaanak at lumigaya sa buhay. Habang si closed fishing season naman, yung pinaka-goal niya naman is that during the kalandian period, ayun, is hindi maistorbo yung honeymoon ng ating mga fishes. Sige. But overall, they work hand in hand naman together to conserve the population of our fishes para maiwasan natin both growth overfishing tsaka yung recruitment overfishing at para kapag dumating na yung time na mga anak at mga apo at yung susunod na henerasyon naman yung mangingisda, may isda pa silang makukuha at hindi naman naubos na natin lahat-lahat. Alright, sige. Let's go to number 5. Hindi talaga nag-charge. Sige, which characteristic is most desirable in a successful fishery product? Letter A ba, high production cost? Letter B, low consumer acceptability? Letter C, consistent product. Yung nga. Consistent product quality, or letter D, short shelf life? Sige. Ayun. Bakit ayaw? Ayun. Sige, ay salamat. Nag-charge na. Okay.
Number 5. Yun, high production cost. Ayun, syempre, dito po tayo sa consistent product quality. So, syempre, hindi pwede short shelf life. Bakit mo naman gugustuhin na madaling mapanis? High production cost, medyo hindi naman siya favorable sa part ng nagpo-produce. Tapos, low consumer acceptability, syempre hindi talaga yon. So, correct po, letter C. Alam nyo ba minsan, sige, before tayo mag-proceed sa next. Alam nyo ba minsan, kahit hindi gaanong maganda yung product, kung consistent siya na alam mo kung ano yung ina-expect mo from it, mas nagpa-perform pa siya compare dun sa product. For example, sa isang karinderya, parang masarap ngayon, tapos kinabukasan panis, tapos kinabukasan masarap ulit. Parang hindi mo alam, hindi mo na predict kung ano yung makukuha mo, di ba? So, hindi siya kaaya-aya. Compared, for example, sa Jollibee, alam mo talaga yung lasa ng Jollibee, same siya palagi. So, kahit hindi siya yung pinakamasarap na manok, but you know what to expect. So, that is consistent product quality. Sige, number 6 tayo. Which area is considered commercial waters from the shoreline? Ano ba yan? Parang mali yung pagkakakonstruct ko. Ano ba tong grammar ko? Which area is considered... Pasensya na po Antok ata ako nung tinatype to. Which area is considered? Ayun. Which area from the shoreline? Ayun pala dapat. Which area from the shoreline is considered commercial waters? Letter A, 15 kilometers. Letter B, below 16 kilometers. Letter C, beyond 15 kilometers. Or letter D, 16 kilometers. Ayun, correct. That is letter C, beyond 15 kilometers. Alam nyo ba, nung college ako, yung i-answer ko dito, 16 kilometers. Kasi pagkatapos ng 15, may 16. Hindi ko naiisip, may 15.1, 15.2, 15.3 pala. So, very good kayo dahil naintindihan nyo agad yung question. Correct po, that is letter C, beyond 15 kilometers. Sige, question. Yung hanggang 15 kilometers naman, ano naman tawag doon? Correct. May nakasagot agad. That is municipal waters. Sige, yung commercial fisheries ba? Ay commercial fishing vessels, pwedeng pumasok sa municipal waters? Pwede or hindi? Sige, pwede po ba o hindi? Pwede bang pumasok yung commercial fishing vessels sa municipal waters? Yes or no? So the general rule is hindi pwede unless expressly pinayagan sila ng LGU na nagmamanage ng municipal waters na yon. Pero doon lang sila sa 10, beyond 10 hanggang sa 15. Ayun, beyond 10. Kasi yung hanggang sa 10, reserved lang talaga siya for municipal fisher folks. Ayun. Nangyayari sa ibang lugar, possible po kasi merong pagpayag yung LGU kung bakit nakakapasok sila. Pero hanggang sa beyond 10 lang po. At saka ano nga lang dapat? Dapat yung small scale and medium scale na commercial fishing vessels lang. Bawal po yung large scale. Correct po yan if the LGU allowed. Ginadebatihan pa. Depende. Yes, depende po sa LGU if may ordinance po na pumapayag. Pero doon lang sila sa beyond sa 10 kilometers, tsaka dapat small scale and medium scale commercial fishing vessels lang, bawal yung large scale. Okay? Sige.
Question naman, how about municipal fishing vessels? Pwede ba pumasok sa commercial, ano nga yun? Pwede ba pumasok sa commercial waters? Pwede ba pumunta beyond 15 kilometers? Yung municipal fisher folk? Tama naman, no? Pwede pumasok. Tama naman, pwede pumasok yung commercial fishing kasi magbaba ng isda. Pero fishing activities is bawal. Ayun, yun pala yung correct din talaga na explanation. Pwede bang pumasok yung vessel? Yes, pwede. Bawal mangisda. Bawal mangisda. Sige. Oo nga naman, no? Saan naman sila dadaan? Di ba? Sige. Ayun. So, wala pong sinasabi. Ayun, wala pong sinasabi na bawal yung municipal fishing vessels mag-beyond sa 15 kilometers. Pero dapat complete po sila sa mga license and requirements. Ayun. Bakit? Sasabihin ng iba, unfair naman. Bakit yung commercial bawal pumasok sa municipal? Yung municipal pwede. Kasi po, yung batas naman, ginawa naman siya para, hindi naman para parusahan yung commercial fishing vessels, but para po protektahan at bigyan ng preferential rights yung mga municipal fisher folks natin, yung mga maliliit nating fisher folks, para meron silang makuha. Kasi isipin mo, kung yung commercial, papasok pa dun sa municipal waters, edi wala nang natira para sa mga maliliit na fisher folk. So yung goal kasi ng batas is to protect them and to give them preferential rights. Hindi po para parusahan at pahirapan yung commercial fishers. Ayun. Ayun, yung isang kalayag natin dito, doon daw nangingisda sa commercial waters. Ayun. Sige. Yes, correct po. Dapat under surveillance for their protection and safety. Tsaka yun din yung sinasabi ko, dapat complete din sila sa mga requirements. Sige, the municipal waters is up to 15 kilometers. And commercial fishing is only allowed beyond the municipal waters unless, ayun nga, expressly pinayagan sila ng LGU through an ordinance, pero dun po sa 10.1. Excuse me. At saka for small scale and medium scale lang. Bawal yung large scale. Okay. Number 7. Okay. Which catching principle is primarily utilized by a bottom set gill net? Filtering, entangling, hooking, or surrounding? Bawal siya sa iba, dapat sa akin lang. Ang kulit! Sige. Huh? And commercial fishing is... Okay. Ang ingay. Ayun. Sige. Saan na ba tayo? Ay. Wait, hindi ko nakikita yung mga comments. Wait lang. Alright. Sige, so ano daw yung catching principle na ginagamit ng bottom set gill net? Filtering, entangling, hooking, or surrounding? Ano ito? Hindi ko na nakikita yung comment sa live. Saglit lang po, ha? Hindi kasi tayo magkakaintindihan kapag hindi ko nakikita yung comment sa live. Alright. Saan na ba tayo? Bawal siya sa iba, dapat sa akin.
Okay, ayun, ayun, sige. Ay, nakalimutan ko pala sabihin, kapag nagko-comment pala kayo, lagyan nyo ng number. Ayun, kung anong number na yung sinasagutan nyo para minsan kasi dyan nagsisimula, nag-aaway-away dahil magkaiba yung answer. Yun pala, yung answer niya sa number 1. Yung answer mo, number 5 na. Ayun. So, correct po kapag yung sa mga gill nets, that is entangling. Yung gumagamit naman ng principle of filtering, anong klaseng mga nets naman yon? Filtering, anong mga fishing gears naman yung gumagamit ng principle of ayun, may kaka-comment lang. RA 10654 po. O, di ba? Kaya sinasabi ko, lagyan nyo ng number. Di ba? Nasa Gillnet tayo ngayon. May mga nagko-comment na 10654. Ganyan kasi talaga, minsan delay dahil sa signal. Go BFF. Kung ginusto mo yan eh. Sige, ano naman yung gumagamit ng principle of filtering? Ano-anong mga fishing gear naman ito? Yung finifilter. Filtering yung means para makahuli. Ayun, so yung mga nag-filter, usually, ito yung mga leaf net. Ayun, mga leaf net, yung, tinataas. 'Di ba? Mga panghuli sa mga hipon tuloy. Ay, asetes. Sorry, hindi ko alam na naman sa Tagalog. Magta-Tagalog lesson na talaga ako dapat, no? Yung maliliit na hipon yung tawag sa amin. Kasi yung malaking hipon, tawag sa amin pasayan. O, yung maliliit na hipon, yun kasi yung tinatawag naming hipon. Basta yung asetes, yung ginagawang bagoong. Ayun, yun usually yung nakuhuli through filtering, no? Nililift yung net. Ayun, nililift yung net, tapos nafi-filter out yung tubig. Yung natitira sa net is yung huhulihin mo na species. Correct? Yung bottom set gill net kasi ini-entangle niya. Tapos yung target niya is yung mga nasa bottom or yung mga demersal fish. Sige, ano naman yung hooking? Siyempre sa hooking, dito naman yung mga gumagamit ng hook and line. Ayun, yung gumagamit ng taga. Nahuhook, yung nagbubunit ng fish. Yung surrounding naman, correct po, yun yung mga surrounding nets natin. Very, very classic example, yung purseine. Pinapalibutan yung school of fish, tapos saka sila hinuhuli. Ayan, ito po yung itsura ng bottom set gill net. Yun, the fish may be caught when their bodies pass partly through the mesh and become gilled, wedged, or entangled. Bakit gill net? Yung hasang po kasi nila, ayun po yung na-entangle. Yun yung na-entangle. Or basta nakakasalawid doon sa net. Kaya sila na pupuli. Okay, so ito na, the filtering, the principle associated with gears that strain organisms from the water. Hooking naman, ayun, yung mga hook and line and surrounding. Very classic example is the purseine. Okay, number 8 tayo. Bottom set gill nets are generally designed to capture neustonic, demersal, aerial, or planktonic. Oo nga hindi na nakikisama yung signal. Nagpuputol-putol ba? Mahina. Oo nga, nawawala yung live broadcast ko. Naghahalo-halo yung sinasabi. Alright. I hope magiging okay in a little while. I hope everything will be all right in time.
Nagpuputol-putol. Alright, sige. Naghahalo-halo yung sinasabi. Ay, bakit parang nasa horror? Saglit nga, i-check ko ha. Let me check. Ayun. Bottom set yan, sure. Ande, oo nga eh. Oo nga, no, parang robot na ako. Ano ba yan? Sige. Tayo. Bottom set yan, sure. Ande, wala na? Oo nga eh. Wala ba? O wala yung nakahalo-halo. I hope everything will be all right here. Sige. Ano, baka sorry, I check. Alright. Ano ba yan?